Nauwi sa pamamaril ang pagkikipaghabulan ng isang gwardya sa mga pulis sa Osmeña Boulevard sa Cebu City. Batay sa investigasyon, ang suspect ay nag-amok sa kanyang pinagtatrabahuhan. Binaril siya sa binti ng isang pulis matapos niyang tangkang saksakin ang responding SWAT member. Sugatan at naka-hospital arrest na ang suspect na walang pahayag. Ayon sa kasamahan niya, bigla na lang nagwala ang suspect at hindi nila alam kung bakit. Mag-iisang buwan pa lang daw sa trabaho ang suspect. Viral po ngayon sa social media ang rider na walang habas na ipinasok ang motorsiklo niya sa loob ng Taal Basilica sa Batangas. Hindi raw niya pinagsisihan ang mga ginawa, kabilang ang pag-upo sa upuan ng pari. Ang mainit na balita hatid ni Bam Alegre. Kita sa CCTV ng Taal Basilica sa Batangas ang pagpasok ng isang motorsiklo sa loob mismo ng simbahan. Pagkahinto ng motorsiklo, naglakad palayo ang angkas na babae. Naglakad naman ng rider na lalaki papunta sa harap. Binuksan ang harang ng altar at umupo sa upuan ng pari. Nagdasal pa eh. Pumalakpak at itinaas pa ang paa. Dinala ang lalaki sa Taal Municipal Police Station. Hindi raw siya makausap ng matino. Ayon sa pulisya, umamin kalaunan ng lalaki na gumagamit siya ng marijuana na nabibili niya online. Sasampahan siya ng reklamong paglabag sa Article 133 ng Revised Penal Code o offending the religious feelings. Sinisika pa rin natin kunan ng pahayag ang pamunuan ng Taal Basilica. Sa panayam ng GMA Integrated News sa lalaki, sinabi niyang hindi niya pinagsisisihan ang ginawa niya. Hindi naman inaresto ng pulisya ang kasama niyang babae. Bam Alegre nagbabalita para sa GMA Integrated News. At kaugnay ng balitang yan na pagpasok ng isang motorsiklo sa loob ng Taal Cathedral, kausapin natin si Taal Municipal Police Station Officer in Charge Police Captain Romel Magno. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga po, sir. Apo, kumusta na po yung naarestong motorcycle rider at may iba pa bang reklamo bukod sa paglabag sa Article 133 ng Revised Penal Code o yung offending religious feelings? Wala naman po siyang ibang kinakaharap na kaso maliban dun sa sa Article 133 ng Revised Penal Code. Yung simbahan po ba ay formal na maghahain din ng reklamo? Sorry, sir, di ko po marinig. Opo, yung simbahan po ba may balak maghahain ng reklamo? Yes, sir, sila po ang complainant dito sa ating suspect. May paliwanag na ho ba itong suspect dun sa kanyang ginawa? Bali, sa ngayon, sir, hindi pa natin makausap ng maayos yung suspect. Iba-iba po yung mga sinasagot niya kaya hindi pa natin ma-establish kung ano talaga yung dahilan bakit niya ipinasok yung motor. Pag sinabi nyo hindi makausap ng maayos, ano ito? Nakakapagsalita pero iba-iba yung sinasagot, ganun ho ba? Yes, sir, malayo po yung mga sagot niya sa tanong. Kaya hindi pa natin makausap ng maayos. Meron na po ba itong kaanak na nagpunta at nagtungo dyan sa presinto? Apo, nandyan po ang kanyang tatay kagabi, kausap ko. Nandyan din, marami din naman dumadalaw sa kanya at naghahatid ng pagkain. Ano pong paliwanag kung meron man yung ama doon sa ikinilos ng kanyang anak? Sa salita po ng ama ay hindi niya alam na gumagamit ng droga yung kanyang anak. Sapagkat sinabi niya po sa amin na wala siyang nakikitang bisyo yung bata at galing nga daw po yan sa trabaho. Pero yung yung kanyang girlfriend, ang sabi po ay kakaiba nga yung kinikilos kasi hindi naman nagmamano sa kanyang tatay. Nung araw na yon ay bigla na lang nagmano. And then nung kinausap naman po natin yung suspect, minsan medyo nakakausap ng maayos, ay alam niya kung paano bumili ng droga sa online. Yung dead drop, alam niya din kung paano binabagsak ang drugs. So, siguro po ay baka nakagamit ng droga at hindi po natin masabi sa ngayon hanggat hindi pa po tapos ang investigasyon. Siya po ba isinailalim sa drug test? I-request pa po namin ng drug test sa ating crime lab. Pero sa ngayon wala po kayo nakikitang iba pang record itong rider na ito? Wala naman po siyang record o anumang record sa barangay o dito sa police station. Ngayon, first time po ito nangyari sa kanya na nagkaganyan. Pero gaano ba kadelikado itong ginawa nitong rider na ito at anong indikasyon ito na pwede pang maging malala yung kanyang ginawa? Bali, nagkataon po na wala namang misa nung time na siya ay pumasok. Kaya lang ay nakakabahala at basta na lamang nakakapasok ng ganyan. So, hihigpitan po natin ang ating seguridad sa simbahan at pinapayuhan din namin ang mga deboto na huwag po kayong
mangamba na magkakaroon ng ganitong pangyayari muli. Nabanggit niyo po, nakausap niyo yung kasamang babae nitong rider. Meron ho ba siyang magiging asunto? Wala naman po, hindi naman po kasama yung babae. Hindi naman niya kagustuhan na pumunta doon. Dire-diretso lang po yung motor. May magsasimana Santa na po. Binanggit nga ninyo, maghihigpit kayo ng seguridad dyan sa paligid. Gaano ba kadami yung nagpupunta dyan kapag ganitong panahon? Libo po ang dumarating dito kapag Semana Santa. Kaya naglalagay po tayo meron po tayong deployment plan na nakalaan para dyan sa Basilica, sa Kaysasay, at sa mga areas of convergence. Meron po tayong mga help desk na nilalatag. Okay, sige po. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi niyo sa Balitang Hali. Salamat po. Taal Municipal Police Station Officer in Charge, Police Captain Romel Magno. Isang araw matapos pumutok ang Bulkang Kanlaon, bukod sa makapal na abo, problema rin po ng mga residente sa La Carlota City sa Negros Occidental ang tubig. May ulat on the spot si Eileen Pedreso ng GMA Regional TV. Eileen? Connie, hindi lang epekto ng ashfall sa kalusugan, kundi pati na ang kakulangan ng supply ng tubig ang pinoproblema ngayon ng ilang residente dito sa La Carlota City matapos ang pagputok ng Mount Canlaon kahapon. Isang araw matapos magkaroon ng explosive eruption ang Mount Canlaon, apektado ang supply ng tubig sa ilang bahagi ng La Carlota City na halos nabalot ng ashfall. Dito sa Barangay Araal sa La Carlota City, kaunti lang ang lumalabas na tubig sa mga gripo, kaya problema ang mapagkukunan ng tubig lalo na ang maiinom. Narito ang pahayag ng ilang residenteng nakausap natin. Kada common, sa kada maglupok ang bulkan, problema ta sopre. Ang next na ginakuan sa tao, ang tubig. Kaysa spring, misa nagalin ang tubig. Ti okay man gani, kay daw wala man gid sa naglubog. Pero ang wala kami di gakwa ilimnan. Unti-unti na ring bumalik sa pagtatanim ng tubo ang mga magsasaka sa lugar matapos pansamantalang tumigil kahapon dahil sa mga abo na tumama sa pananim ng mga ito. Sa tala ng La Carlota City LGU, 4 na barangay ang pinaka-apektado sa pagputok ng bulkan, kasama na dito ang Araal, Yubo, San Miguel at Hagimit. May mahigit 1,900 na tao ang nasa evacuation center simula noong Disyembre. Nadagdagan ito ng 16 na tao mula sa 4 na mga pamilyang lumikas dahil sumama ang pakiramdam matapos nakalanghap ng asupre kahapon. Mahigpit na minomonitor ng PHIVOLCS ang susunod pang aktibidad ng bulkan. Hindi inaalis ang posibilidad ng lava flow dahil sa pag-akyat ng magma. Sa loob ng 24 oras na monitoring ng PHIVOLCS, 15 volcanic earthquakes ang naitala maliban sa explosive eruption na nagtagal kahapon ng mahigit 50 minuto. Sa ngayon, Connie, nagsasagawa na ng water rationing ang LGU sa mga barangay na apektado ng kakulangan ng supply ng tubig. Samantala, unti-unti na rin na nililinis ang mga kalsada na nabalot kahapon ng abo dahil na rin sa isinagawang flushing operations ng Bureau of Fire Protection. Yan munang latest mula dito sa La Carlota City. Balik sa inyo dyan, Connie. Maraming salamat, Eileen Pedreso ng GMA Regional TV. Good job ang pambato natin sa sports na fencing at sambo. 3 Pinoy fencer nagwagi ng gold sa 2025 Heffing Cup National Children's Junior Championship sa Taiwan. Si Yuri Canlas para sa Under-19 Women's AP, Jayden Divinigracia para sa Under-15 Women's Saber at si Aidan Taginod para sa Under-11 Men's Saber. Panalo rin ang Philippine Sambo team sa US Open International Sambo Cup sa Georgia, USA. Gold medalists sina Chino C. Tangkonsyan, Sydney C. Tangkonsyan at Aislinn Agnes Yap para sa 88, 80 at 72 kg categories. Silver naman si Jo Marie Torres sa 54 kg category. Congratulations sa inyo!